Una po sa lahat, nais ko pong kilalanin ang mga parallel activities po sa ating Trillion People March na gaganapin dito po sa Maynila. Una nga po yung nabanggit na po na pagkilos sa Luneta, at nagpapasalamat po kami sa pagkakaisa na naabutan ng grupo na magko-converge po sa People Power Monument ng 2:00 ang mga grupo dito po sa Maynila. So maraming salamat po para sa mga kasama natin sa Luneta. Sa labas naman po ng Maynila, mayroon pong inoorganisa na pagkilos ang Cebu Coalition Payong. Pagbigyan nyo na po yung Bisaya ko. Panaghiusad sa Yanong Sugbuanon, Batok sa Korupsyon. Ang conveners po dito ay Partido Manggagawa, Sentro, Pagtambayayong, Akbayan, Youth Claim, United Cebu City Vendors Incorporated, BMP San Lakas, Fisherfolk Alliance at mga individual personalities. Sa Negros naman po may 2 pagkilos, Tindog Negrosanon, kasama mga ilang CSOs, ang Partido Manggagawa, Bunyog, Kontrabaha, at saka Tibong Obrero Federation, at saka ang One Negros Ecumenical Council ay magkakaroon din ng pagkilos. Yung Youth Against Corakot din po ay mag-organize po sa Baguio tsaka sa Cagayan de Oro, at saka inaasahan po namin. Meron din pong binanggit po ni Bishop Colin na meron din pong pagkilos sa Bohol, at inaasahan din po namin na dadami pa rin po yung pagkilos po laban sa katiwalian sa lahat ng panig po ng Pilipinas. Papasadahan ko naman po ang magiging programa sa People Power Monument. Ang mga napagkasunduan na tema po para sa ating programa ay yung mga sumusunod. Una, ang pagkakaisa ng simbahan at ng taong bayan na dinemonstrate po natin sa pamamagitan ng ating white ribbon pinning. Ang mahalaga din po na bukod sa mga kwento ng mga nakakaalam tungkol sa katiwalian, magkakaroon din po ng ilang mga cultural presentations mula sa mga influencers at artists. Pinagkasunduan po ng lahat na kailangang palitawin po ang naratibo ng mga biktima ng korupsyon, yung mismong mga biktima ng korupsyon, yung mga napapasukan ng baha sa bahay, at yung mga kailangang tumawid ng baha para magtrabaho, yung mga nagkakasakit. Yun po yung palilitawin din po sa programa natin. At kasama din po ang mga testimonya mula sa mga nakakaalam, yung mga witnesses to corruption mula sa iba't ibang sangay ng gobyerno. At saka panghuli, palilitawin din po ang boses ng kabataan dahil sinabi nga po na ang kabataan po ang pinaka-naapektuhan ng pangungurakot dahil mismong kinabukasan nila ang ninanakawan. Ang daloy po ng ating programa, una, magsisimula ng 1:00 po, may mass up na po dito sa People Power Monument. Magkakaroon ng konting yung ilang mga prayers ng iba't ibang mga grupo ay magsisimula na rin po dito, pati na rin ang ilang mga cultural presentation. 2 p.m. po magkakaroon po ng salubungan sa pagitan ng mga religious groups na pinamumunuan ng CLCNT, pero kasama po dito ang Roman Catholic Church, ang NCCP at PCEC mula sa mga kapatid po nating Protestant. Nag-announce din po si Father Tony kamakailan na makakasama natin ang Diocese of Novaliches, kasama din po ang NASA Social Action Centers, ang SEAP na kasama po natin ngayon, at ang Simbahan Lingkod Bayan. Ang sasalubong po sa kanila ay ang iba't ibang mga sektor mula sa mga universidad, labor organizations, urban poor federations, mga komunidad na naapektuhan at nabiktima ng mga baha at mga ghost projects mula sa Navotas, Montalban, Bulacan at iba pang lugar. 2 p.m. po magsisimula yung ating formal na programa. Magsisimula ito with an interfaith prayer na ang mamumuno po ay mula sa iba't ibang mga pananampalataya, mga imam, bishops and lay leaders at may makakasama din po tayong church choral for a musical prayer po. Si Bishop Colin Bagaforo muli ang magbubukas ng ating programa at ipapaliwanag niya po ang mga simbolo na gagamitin po sa ating pagkilos, yung white ribbon, pati na rin yung mga panawagan natin tungo sa pagsugpo ng katiwalian. Muli pong maulit yung ginawa po natin kanina, although mas malawak, yung unveiling po ng ating white ribbon symbol ng pagkakaisa at pagtutol sa korupsyon. Maulit po yung pinning ng white ribbon sa iba't ibang mga makikilahok sa programa bilang symbol din po ng ating pagkakaisa laban sa katiwalian at bilang pag-iit ng pananagutan para sa mga lahat ng sangkot.
Pagkatapos po nito, dinivide po namin yung ating programa sa 3 parte. Ang mga parte na ito ay kagaya na po ng ating panawagan, sobra na, tama na, at ikulong na. Ang parteng sobra na po, dito po ang magsasalita ay ang mga biktima ng katiwalian mula sa mga iba't ibang mga komunidad, mga manggagawa, mga urban poor, magsasaka, indigenous peoples, farmers, and fisher folks, na again sila yung binabawian ng benepisyo dahil sa manawakang pangungurakot na nagaganap, bukod pa sa mismong mga baha na kailangan nilang tiisin at yung mga sakit na nararanasan nila dahil sa mga baha. Ang pangalawang parte po, pagkatapos po nating pakinggan yung mismong mga komunidad, ang pangalawang parte yung tama na, pakikinggan naman po ang mga boses ng mga mismong naka-witness ng pangungurakot sa ating gobyerno. So may iba't ibang po tayong mga speakers. Ang ilan po ay kasama natin dito. Si Justice Tony Carpio ay kasama po natin ngayon sa presscon. Nandyan din po si Prof. Shelo Magno, si Com Heidi Mendoza ay kasama din po natin ngayon. Yun po. Tapos mula din po sa ating House of Representatives, darating po si Attorney Chel Diokno, si Kong Conchitinio, si Mother Percy Sendanya na kasama po natin ngayon, si Attorney Rene Co. And sa previous category, hindi ko po nakalimutan ko po din pong bagitin, makakasama din po natin si former Chief Justice Meilu Sereno. Ang huling parte po, yung ikulong na, ito po yung panawagan ng iba't ibang mga conveners ng ating magiging pagkilos kung saan igigit na nga natin na kailangan po nating makakita ng consequence para sa lahat ng korupsyon na nagaganap. Hindi po pwedeng na, kagaya ng mga sinabi ng ating mga speakers, hindi pwede na palalampasin natin yung kasalukuyang moment at hahayaan lang nating bumalik yung mga sangkot sa katiwalian sa poder. So ang mananawagan po ay ang mga conveners ng Trillion People March. Kasama po dito ang SICLAB, ang Simbahan at Komunidad Laban sa Katiwalian, ang 6 alyansa ng nagkakaisang mamamayang, ang CGG, ang Clergy for Good Governance, ang Tama Na, at saka ang Isang Bayan po ay magbibigay ng pahayag tungkol po sa magiging tungkol po sa panawagan ng grupo. At ang ating closing muli mula sa simbahan ay si Bishop Jerry Alminiasa. So maraming salamat po at kita-kita po sa September 21. Mabuhay po muli!